beloved Boss Mike Cervera. Sasakyan na mga ginamit sa paghahatid ng mga male-maleta na kwarta. Oo. Ha? Kay Saldico at kay Martin Romualdez na discover na. Grabe, no? Matindi, no? Grabe, mali-maletang pera. At ito pa, mga kababayan ko, oo, si Crispin Remulla. Naku, hahabulin daw yung mga nagpapakalat na patay na siya. Grabe naman kasi itong mga DDS, ano? Ay, bibiruin ninyo, ipanalangin na patay na si Remulla. At eto pa mga kababayan ko, Chavez, Defensor at kulto ni Duterte, mangunguna daw sa rally. Oo, sa January 31. Ano kaya mangyayari dito mga kababayan? Magtatagumpay kaya? Etong rally ni Chavez, ni Defensor at kulto ni Duterte? Tignan natin kung ano mangyayari. Malay nyo naman, yung 18 na mga DDS kasama pa anino, mapabagsak si Pangulo. Diba mga kababayan ko? So ngayon, eto nga pala, pag-usapan na kagad natin tong si Chavez, si Defensor at si Duterte, itong kulto ni Duterte, ang kakapal ng mga mukha nyo. Abay, meron pong event, sa may Cebu. Ano bang event yung Boss Mike? Ito check nga natin kung anong event ba yon. Paki-comment nga kung alam niyo yung event sa sa January 31, mga kababayan ko. Paki-comment nga ho kung anong event yung nasan ba? Check nga natin sa Google event. Oo. Yan ito. Ano bang event yung yun yung ASEAN, mga kababayan. Oo, meron palang ASEAN, mga kababayan. Oo, may activities sa ASEAN, sa Cebu. Naku, mga kababayan ko. Ito, mga kababayan, ay tila ba nais nila na ipahiya. Ipahiya ang Pangulong Bongbong Marcos. Grabe sila, no? Hindi na sila nahiya. Itinatapat pa talaga sa may bisita, no? Alam niyo ho yung mga kamag-anak niyong mga walang yaren, na kapag ka may bisita kayo, doon nagpapasaway, yung mga bisita, may bisita kayo, halimbawa, special na bisita, tapos biglang darating yung kamag-anak ninyo, tapos doon mga kababayan, magpasaway-saway doon, maglalasing, magwawala, magsisigaw, mag-aamok, parang ganun. Parang ganun ho yung gagawin ng grupo ni Chavez, Defensor, at ang kulto ni Duterte. Mag-aamok sila sa kasagsagan ng ASEAN, mga kababayan. Tindi, no? Matindi. Oo. Sabi ni Ai Chang, Ai Chang? 22 likers. Boss Mike, thank you. Na-receive ko na po yung... Hindi, marami na ho sa inyo nakaka-receive. Kung hindi pa kayo nakaka-receive, ibig sabihin nun, hindi pa ho kumpleto yung pangalan, address, at phone number. At yung screenshot na kasama po kayo doon sa mga napili nila. So mga kababayan ko, yung admin natin ay nag-aantay na po ng inyong message. Yung screenshot na nandoon yung pangalan nyo, bilugan ninyo, pangalan, address, at phone number. So ngayon, mga kababayan, eto na. Nga pala, merong meron pong isang binalik po rito, si Ben Sukapin, Ramos, na taga Old Poblacion, na taga Sarangani Province. Mga kababayan, walang LBC sa inyo.
Baka pwedeng pakipalitan ng address kasi yung address na binigay nun, walang LBC. O ngayon, balikan natin tong topic natin, mga kababayan ko. Grabe itong mga kulto ni Duterte, no? Ito naman si Defensor na puro labi rin ang muka. At ito rin naman si Chavit, nalaglag na yung muka. Tila ba, mga kababayan ko? Ewan ko. Boss Mike, na-receive ko na ang subpena. So alam mo na, kung may subpena ka na, may hearing ka na naman. Diba? Mga kababayan ko. So eto na ngayon. Ano ba talaga ang gusto ng kulto ni Duterte? Talagang ipahiya tayo ng ipahiya, mga kababayan? Ano ba talaga ang gusto ng mga ito? Sa kasagsagan ng meron tayong bisita sa ASEAN, mga kababayan, gusto nila nang gugulo sila? Isipin nyo maigi. Di ba ito yung mga kinaiinisan natin? Na sa membro ng pamilya kung kailan meron tayong bisita, may bisita si nanay, si tatay, na mga kausap na kanegosyo ka, partner sa negosyo, doon naman kayo nagpasaway-saway. Di ba? Sabi ni John Paldas, ayun, sa akin, hindi ko pa nare-receive. Sabing ganon, may meron ka ba? John Paldas, meron ka ba? Meron ka? Tapos ngayon, mga kababayan ko, sino ngayon ang lalabas na nakakahiya? Ang nakakahiya ba si nanay lang, si tatay lang kapag ka nagre-rebelde ka? Hindi naman buong pamilya nyo nakakahiya, di ba? Pati yung mga matitino tulad ni ate, ni kuya, samantalang na ikaw ang bunso, di ba? Pasaway-saway ka. Pinahiya mo ang buong pamilya mo. Baka akala mo dahil meron kang gusto, mag-tantrums ka ng mag-tantrums dyan para ibigay sa'yo, nagkakamali ka. Ngayon, at itinaon mo na meron kayong bisita, may bisita ang nanay at tatay, maaaring amiga, amigo, at kanegosyo. Di ba? Ngayon ang tanong, sino ang nakakahiya? Ang nanay lang ba? Ikaw lang ba? Hindi. Pati yung mga matitinong katulad namin, makinig ka, Chavit, Defensor, at mga Duterte. Pati kaming matitino, dinadamay niyong mga hayop kayo. Diba? Diba, Laverne? Oo, Laverne de Leon. Ngayon, mga kababayan ko, ganyan lang plano. Ayon sa ating bobwit, itataon daw nga nila yung kanilang panggugulo, yung destabilisasyon nila na gagawin, yung magpaparada sila. So yan ngayon, ayon sa ating bobwit, itong si Chavit, si Defensor at ang kulto ni Duterte, mangunguna sa rally sa January 31 na mga kababayan ko, eto yan. Ilang beses na nilang ginagawa ito. Kauupo pa nga lang ni Pangulo, meron ng mga rally-rally si Digunyo. Meron pa nga dyan pinagtabuyan sila dyan sa may Bustos, Bulacan, kung inyong natatandaan. At nangyari na rin yan sa maraming mga pagkakataon na umikot-ikot sila sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas. Hilig talaga nila yan. Hilig nila na manira, hilig nila na magpakalat ng mga ganyang mga naratibo. At mga kababayan, kung inyong mapapansin, ganyan din yung ginagawa nila. Meron po silang ako naman tatay eka. Alam niyo yun? Meron silang propaganda, yung ako naman tatay. Natatawa talaga ako. Paano magiging kayo? Kayo nga hindi magkasundo-sundo. At ang tanong ko, ano ba nagawa ni Digong? Ibig nyo sabihin? Gagayahin nyo si Digong? Na papatay din kayo ng mga tao kung saan kayo naroroon? Kung mga, ang hihina ng mga ulo talaga, no? Sa bagay, may pondo naman Oo. Siyempre, bawat lakad niyan, kwarta ng kwarta yan. Kung sino man yung mga nandiyan dyan, mga kababayan, kumikita ng kwarta yan. Kaya, ako, mga kababayan ko, isipin nyo maigi yan. Oo, marami pa silang ilalabas na propaganda hanggang umabot ng 2028 para itakbo nila si Sara Duterte kahit baliw. Mga kababayan ko, kahit mahina ulo, sira ulo,
itong vice presidente na gusto nila maging presidente, itutuloy-tuloy nila yan. Umaasa pa si Chavit, mga kababayan, ang kanyang inaasahan ay mapatanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong. Ganon din itong si Dipensor. Ito naman si Dipensor, akala mo naman, makabayan talaga. Kung makapagsalita naman, para sa bayan. Pero teka, ikaw Dipensor na puro labi ang muka. Sinabi mo ba yan nung panahon ni Gloria Arroyo na para sa bayan? Samantalang, ang dami nang nananawagan na bumitiw na sa pwesto si Gloria Labandera. Bakit? Bukod sa 2 beses ng agaw ng kapangyarihan, hindi naman talaga nahalal bilang presidente si Gloria. Pero nandoon siya. Bakit? Jowa mo ba? Diba? Sabi nga nila. Uy, totoo ba yun? Kasi chismis na chismis yun noon. Si Dipensor at saka si Gloria nagkaroon ng bengbangan. 'Di ba? Alam niyo 'yun kung mga chismoso din kayo. Kahit hindi pa ako nagbablog noon, nakikichismis na ako. Tama ba? Isipin nyo, mga kababayan ko. Isipin nyo. Itong nananawagan ngayon na para daw sa bayan, nung panahon na nilalapastangan ni Gloria Arroyo ang ating gobyerno, panay-nakaw sila ng pamilya niya, itong Mike Arroyo, isama nyo na yung mga anak niya, na yung ibang araw dyan, kinakarma na. Narinig nyo ba ito? Itong nagngangalang Dipensor na ang labi muka hanggang noo. Minsan mga kababayan, itong Mike Dipensor na ito, na ang labi hanggang noo. Never natin narinig yan na sumisigaw na para sa bayan. Ngayon, ano ngayon ginangal-ngal mo? Bakit sa panahon ni Pangulong Bongbong gumaganyan ka? Wala ka bang pakinabang? Diba? Yan yun mga kababayan ko. Kaya mahirap na paniwalaan at dapat lang pagdudahan ang mga paandar netong sila Chavit na marumi rin naman. Dipensor na ngayon lang sumisigaw. Samantalang nung lantaran ang panggagago at pangwawalangya ni Gloria Arroyo, tahimik naman yan. Baka nga totoo na talagang baka meron silang nangyaring bengbangan. Our beloved Boss Mike Cervera.